Mga kababayan, speaking of digong, nakaraang administrasyon, eto mga kababayan, meron kayong malalaman ngayon na hindi nyo pa nalalaman noon. Ano yan, Ken? Alam nyo ba mga kababayan na merong isang source, no, sa Bilibid, no? Merong isang source sa Bilibid na may tinatawag siyang freedom for sale, freedom for sale sa mga nakakulong. Yung mga nakakulong na to ay mga drug lords. Alam ko napanood nyo na ito. Alam nyo ba mga kababayan, yung ginawa ni Digong at ni Aguirre, si Digong at si Aguirre, mga kababayan, may ginawa pala itong kababalaghan sa Bilibid. Kapag ka ikaw drug lords, mapera ka, mayaman ka, price is right. No? Yung price is right. Yun ang tinatawag na freedom for sale. Kapag ka drug lords ka, mayaman ka, makakalabas ka. Depende sa ibabayad mo. Yan ang panukala ni Digong at ni Aguirre. Kaya sabi nitong babae na nagbulgar, doon daw siya nawala ng believe kay Digong na sinabi daw ni Digong na wag mong subukan, masira ang buhay mo. My God, I hate drugs. Doon daw siya nasabi na putang ina, may pahit-drug siya. Pero kapag nagbayad yung drug lord na malaking halaga, nakakalaya. Eto, mga kababayan. Pakinggan ninyo Pakinggan ninyo, mga kababayan. Binulgar ng isang Filipino citizen. Labas na nila yung mga drug lords convicted na Chinese. I have documents. I have documents. Hindi. Tinago nila. So now, umiiyak ko. Nasaan na yung advocacy? At di ba sabi ni Digong noon, I hate, bakit? Itong mga convicted drug lords, bakit? Sunod-sunod silang. So, ibibigay ko yan sa mentor ko. Mentor ko siya sa leader namin, sa head ng DACC. Ilabas. Alam mo ba na ako ang unang nakatuklas ng freedom for sale sa Bilibid dahil dyan sa mga convicted drug lords na pinalabas ni Duterte through Aguirre. Ma'am Ira, freedom for sale means? Mayaman ka, kahit convicted ka, alabas ka, if the price is right. Labas na nila yung mga drug lords convicted na Chinese. I have documents. I have documents. Hindi. Tinago nila. So now, umiiyak ko. Nasaan na yung advocacy? At di ba sabi ni Digong noon, I hate, bakit? Itong mga convicted drug lords. I hate drugs daw. Bakit? Sunod-sunod silang. So, ibibigay ko yan sa mentor ko. Mentor ko siya Sunod-sunod sa leader na kalaya. namin, sa head ng DACC. Ilabas. Alam mo ba na ako ang unang nakatuklas ng freedom for sale sa Bilibid dahil dyan sa mga convicted drug lords na pinalabas ni Duterte through Aguirre. Ma'am Ira, freedom for sale means? Mayaman ka, kahit convicted ka, alabas ka, if the price is right. Labas. Di ba? Kapag mayaman ka, convicted ka, makalabas ka if the price is right. Kita nyo mga kababayan, ganyan ang panlilinlang ni Digong sa sambayanang Pilipino na sinasabi niya, wag mong subukan, masira ang buhay mo. My God, I hate drugs. Pero yung mga convicted drug lords na Chinese, 4, pinalayas nila o pinalaya nila sa pamamagitan ng freedom money. Or freedom for sale. Kalayaan ay binibenta. Kapag mayaman ka, convicted ka, when price is right, makakalabas ka. Yan ang sinabi, mga kababayan, dito sa isang lumabas ngayon na nagbulgar na unang nakadiskubre sa kabulastugan ni Duterte. Hindi ko alam mga kababayan kung sino po ito. Paki-comment po sa comment section, baka may alam kayo kung sino po itong babaeng ito na nagtistigo ngayon. Mga kababayan, mga kababayan, paki-comment po kung sino po ito. Hindi ko po siya kilala Front lang nila war on drugs, 'di ba? O tama nga ang sabi ni Trillanes. 'Di ba? Mga kababayan, na front lang nila 'yon Sabi ko nga sa inyo mga kababayan,
Si Pyra Lucas Kent. Si Pyra Lucas. Kilala ko to. Oo, hindi ko lang namukhaan. Nag-iba na kasi. Puting-puti na kasi mukha niya. Si Pyra Lucas pala to. Nako, mga kababayan. Oo. Diyos mio Marimar. Oo, friend ni Peebles. Oo nga, naalala ko. Uy, meron pang isang friend si Peebles dun sa sa Hong Kong. Nagkita kami. Hindi ba ito siya? Hindi ba ito siya? Yung nakita ko sa Hong Kong? Siya ata to eh. Yung nakatayo ako dun sa sa Central, tapos lumapit siya sa akin. Sabi niya, Ken, nakita din kita. Isasabi ko ito kay Peebles. Correct me if I'm wrong kung siya yun. Yung nasa Hong Kong ako. Nako, ito mga kababayan, Diyos ko. Actually, mga kababayan, ano to? Mga kababayan. Actually, mga kababayan, ang nag-interview po ito ay si Sir Bailey, no? Si Sir Bailey na naka-base sa US. Actually, friend ko siya, Iskonian siya dati. Yun yung nag-interview sa kanya. So ito po, mga kababayan, si Pyra Lucas. Ayan. Pasensya na. Guys, kilala niyo ba tong vlogger na to? Kasi kung mapapansin po natin, medyo umiipal daw po siya ngayon dito sa investigasyon ng... Totoo po ba na kayo daw po yung target sa ambush na ikinamatay ng inyong anak? Yes, because I'm fighting the drugs and corruption. Ako yung target. Ako kasi yung may death threat. Ako, yun, na-ambush. It was viral yan sa social media din, at saka sa newspaper, at saka sa media all over the Philippines. Was this one of trigger points po sa inyo? Talaga i-push yung mga corruption issues? Yes. Kung nangyari na yan talaga sa anak ko, what more na hindi yung mangyari sa akin? Wala na nga akong takot eh. Nawalan ako ng takot. They think they can stop me. No. Yun ang naging trigger point ko na I will not Ma'am Jose stop the doing Divine Healer, this. hello po. Hindi ko sasayangin yung buhay ng Nanay Minda. anak ko na ganun-ganun na lang kung hindi ko ipagpapatuloy ito. Yun ang ko talaga. Pinaka turning point to fight. Totoo po ba na kayo daw po yung target sa ambush na ikinamatay ng inyong anak? Yes, because I'm fighting the drugs and corruption. Ko yung target. Ako kasi yung may death threat. Ako, diba? yun, na-ambush. It was viral yan sa social media din. Diyan ho sa inyong lugar na iyan, meron ba ko yung nakikita po na mga Grabe. Ito po yung Marami Lucky yan. Beach? Lucky Beach? Yes, sa may Lucky Beach. Marami yan. I think there are 77 plus total of farmers. So, Naku mga kababayan, ito kinontent ko ngayon. Siguro mga ilang buwan, ilang araw, baka hindi aabot ng 2 months. Obserbahan ng government to, mark my word. Ito kinontent ko ngayon. Ito sabihin ko sa inyo mga kababayan, hindi nyo ba alam nanonood sa akin si PBBM? Hindi nyo ba alam nanonood sa akin si PBBM? Pero hindi naman lagi. May nagsabi lang sa akin. Na, Ken, sabi ko, bakit po? Alam mo ba, the president is watching on you. Ay, Diyos ko. Diba? Kaya, naku, sana maparating kay PBBM itong mga issue na to, no? Patungkol sa mga pogo, patungkol dito sa land grabbing ni Roque. Sana tuloy-tuloy na yan. At sana imbestigahan ng NBI yan. No? Sana NBI, no? Sa mga nanonood sa akin ngayon, lalong-lalo na ang NBI, sana po, no, alam niyo na po, para sa bayan, no? Huwag na natin isipin kung sino yung mga tatakbo sa 2028. Huwag na natin isipin kung sino yung mananalo. Ang isipin ngayon na nasa power kayo, gampanan niyo ang trabaho ninyo para sa mamamayang Pilipino. Not the self-interest but the interest of Filipino people ang unahin ninyo. Maraming salamat po at saludo po ako sa inyo. 77 titles yan. So, sinapsap nila yung iba part na-transfer sa First Bataan, na-transfer sa Biancham at saka sa isa pang kumpanya. So, nasa isang lugar yan. Paano walang ebidensya? Number 1, hindi humarap. Kung nakita mo yung interview ni Caramel,
dun sa magsasaka mismo sa Lucky Beach. In-interview niya kung nagbayad ba daw si Roque. Hindi. No, so totoo nga mga kababayan itong Kung- sinabi niya. Binasa niyo ho ko. Si Gutesa siguro alam ni... Libre po Naku, maraming si Pyra Loca, mga kababayan. O, Pyra Locas, Digong, drug lord, Bilibid. Para maano natin mga kababayan, Diyos ko. Anti Chief Bato de la Rosa ang ilan sa tinaguriang bigat Nilabas na nila yung mga drug lords convicted na Chinese. I have documents. Hindi. Inago nila. So now, umiiyak ko. Nasaan na yung advocacy? At di ba sabi ni Digong noon, bakit itong mga convicted drug lords, bakit sunod-sunod silang? So ibibigay ko yan sa mentor ko. Mentor ko siya sa leader namin, sa head of the ACC, nilabas. Alam mo ba na ako ang unang nakatuklas ng freedom for sale sa Philippines? Dahil Saan ka nakakita dito ng gobyerno na ang trafficking ng drugs is being controlled inside the Bilibid prison? Pag sure di, Digong, ay. Sa atin lang. At parang sampal yan ng ilang beses. Saan ka daw nakakita ng gobyerno na ang nag-control daw ng drug sa Bilibid ay yung mga drug lords? So, bakit mo alam? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, yung mga estilo ni Digong noon na wag mong subukan, masira ang buhay mo. My God, I hate drugs. Huwag kayong magpaniwala doon mga kababayan. Kasi bakit? Hindi po droga ang nauubos, kundi tao. Bakit? Ganito po kasi mga kababayan. For the name of power, for the name of publicity, for the name of tawag dito, pasikat, sa ngalan ng tawag doon, suporta para hangaan, kawawa ang mga Pilipinong hindi dinaan sa due process. Alam niyo mga kababayan, hindi po ako against sa kanyang advocacy na patayin ang mga adik. Hindi po ako against doon. Mas suporta po ako doon na patayin ang adik kung malala. Kung malala na. Unang warning, pangalawa, pangatlo, kung hindi makinig, patayin. Bakit? Kasi nga, parang aso yan eh. Una, may rabies. Pag na-trigger ang rabies, pag nangagat yan, makakahawa. So, ang tanging gawin mo dyan, hindi mo na magamot yan eh. Either patayin na lang talaga. Kasi ang rabies, pag lumala, hindi mo na magagamot yan. Yung asong may rabies, hindi mo na magagamot, kailangan patayin na. Ganun din ang adik. Una, kung halimbawa, winarningan mo, hindi nakinig. Pangalawa, winarningan mo ulit, hindi nakinig. Pangatlo, malala na, nang rape na, pumatay na, patayin mo na. Yeah? Pero hindi mo nga dinaan sa due process, nakita mo lang nakahubad, payat, may tato, luwa ang mata, bungal, lubog ang pisngi, adik na. Hindi po ganun ang basihan. Si Bato de la Rosa lang ang nagaganyan. 'Di ba? Kasi kaya daw namatay si Kian de la Rosa, ang rason ni Bato, nakita daw ng mga pulis na inuutusan niya na ang tatay ni Kian payat, luwa ang mata, bungal ang ngipin, lubog ang mukha, lubog ang pisngi, adik daw 'yun. Ending si Kian ang napatay. Kasi napagkamalang tatay si Kian. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, yung style ni Digong kasi noon, halimbawa ako, drug lord. Tapos, yung kapitbahay ko, drug lord din. Siyempre, kanya-kanya kaming negosyo. Pero magkaaway kami. Ngayon, lumapit ako kay Digong, Mr. President, bibigyan kita 1 billion. Yung kalaban ko doon na drug lord, pwede ba ipatumba mo lahat ng kanyang pusher? Pusher, yung mga nagtulak. Pinatumba lahat ni Digong, may 1 billion siya eh. Ngayon, pumunta naman yung kalaban kong drug lord kay Digong, Mr. President, meron ako 1 billion. Pwede bang patumba mo rin lahat ng pusher ni Kent? So, pinatumba lahat ni Digong. So, yung drug lord buhay. Yung pusher patay. Paano masugpo ang droga?
Kung ang drug lord na nagsusupply at nagkukumpra ng droga at nagbibigay ng kickback kay Digong ay buhay. Kaya napansin ninyo mga kababayan, entire Philippines, Metro Manila, Mega Manila, Caloocan ang pinakamaraming napatay according sa statistic dyan sa war on drugs. Pero may nabalitaan po ba kayo na may drug lord sa Caloocan na tumba? Mga kababayan, may nabalitaan po ba kayo na may drug lord sa Caloocan na natumba? Ma'am Remy Codo, hello po. Sir Kenry, kayo Tita Gali Vlog, hello po. Tanong ko lang mga kababayan, entire Manila, Mega Manila, Metro Manila, may nabalitaan po ba kayo na drug lord na matay? Wala. Diba? So paano sasabihin ni Digong, pag ako nanalo, 3 to 6 months, ubos ang droga. Paano maubos ang droga kung puro lang na addict na walang due process ang pinatay mo? Addict daw, pero makikita mo 9 years old. Addict daw, makita mo 5 years old. Tapos ni isang drug lord, walang natumba. Hindi po natin pwedeng sapat na gawing basihan na porkit si Paruhinog ay napatay, ay si Paruhinog lang ang drug lord. Mga kababayan, I was born and raised in Mindanao. I know who is Paruhinog. Okay? Paruhinog is one of my father's friend. Paruhinog mahilig sa sabong. And my father is also mahilig sa derby, sabong. One day, Paruhinog is accompanied with my father. Before, hindi ko na sabihin. Basta. So, si Paruhinog po ay sikat lang sa Osamis. Never ever si Paruhinog na pumunta ng Caloocan, na pumunta ng Nabotas, pumunta ng Maynila para mag-deliver ng droga. Entire Osamis lang talaga siya, or Mindanao, whatsoever. Kasi po sa Mindanao, may matrix yan eh. May matrix yan. May kanya-kanyang baluarte yan. So, pinatay si Paruhinog. So, yun na ba ang basihan natin na namatay si Paruhinog, uubos ang droga? No. Bakit? Si Paruhinog, Osamis lang. Paano ang Davao? Paano ang Cagayan de Oro? Paano ang Zamboanga del Norte? Paano ang Zamboanga City? Paano ang Maynila? Pasig, Laguna, Batangas, Muntinlupa, Cavite? Paano yung mga lugar na yan? Kung ang gawin nating basihan na si Paruhinog lang ang drug lord. Sabi ni Doris ng Osamis Sanchez, ayan, that's my cousin Ken. Sabi ni Ma'am Doris, actually Ma'am Doris, hindi natin matanggi na ako mismo, kilala ko si Aldong Pati, ang kapatid niya. Makikita mo yung bahay ni Aldong na may gate pula. Di ba, Ma'am Doris? Kung pinsan mo si Aldong. Nakikita mo yung papuntang resort? Si Aldong, di ba, ang ganda ng bahay nila at di ba tumakas mga yung isang kapatid niya at nahuli sa may Vietnam yata yun, sa Taiwan ba yun? Mamaldita, maraming salamat po sa yung $9 super chat. Happy ko to watch live for the first time o padayon si Bongbong sa iyahang mga maayong pangandoy para sa Pilipinas. Watching here from Lubbock, Texas, USA. Ayan, favorite vlogger na ako, Amping Pirmi. Salamat po, Mamaldita. Thank you so much po from Berna. Salamat po sa iyo, Ma'am Berna, at kay Ma'am Maldita. Ayan. Salamat po sa super chat. 'Di ba? Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, sa Osamis kasi nakatira din ako sa Osamis, no? Yung Katagalugan, yung sabi nila sa Katagalugan, nakakatakot daw. Hindi. Diyos ko, namamasyal ako dyan. Ang dami kong mga kaibigan dyan, mga apelido mata. Ma'am Doris, sabihin mo sa akin, but he's not really Kent. I just want you to know. Yan ang balita kasi sa Osamis noon na si Aldong daw, ganyan. Pati yung kapatid niya, nag-disguise daw doon sa Taiwan ba yun o sa Vietnam, nahuli. Pati si Nuva. Yun ang sabi nila. Actually, mga kababayan, kapag kay Digong kasi noon, kapag ka kasi hindi kanya kaalyado, nasa listahan ka. Totoo yan, mga kababayan. Kung meron man mga drug lord sa Mindanao, mga kababayan,
Si Aldong, hindi ko maitangging hindi. Kasi bakit? Marami kasi si Aldong na mga kaibigan din, mga Chinese. Oo, kahit nga yung papa ko, Diyos ko, na alam nyo ba yung ginawa nila sa papa ko? Yung nirakrakan nila yung papa ko, yung namatay ang papa ko, sa kalsada mismo. Yung convoy ng papa ko, alam ko kung sino ang mga pumatay sa papa ko. Kaso lang, mahirap maghiganti. Mahirap maghiganti. 'Di ba? Mahirap maghiganti, mga kababayan. Diyos na lang ang bahala sa kanila. Diyos ko, mga kababayan, alam na alam ko. Yung papa ko saan nakalibing? Andyan sa libingan ni Manigsaka. Papuntang sa Pangdalaga. Nandiyan yung tatay ko nilibing. Sa libingan ni Manigsaka, yung na papunta ka ng Mapang, papunta ka ng Rizal, papunta ka ng La Libertad. Madaanan mo yung libingan ni Manigsaka dyan sa bundok. Ayan, nandyan nilibing ang tatay ko. Kaya nga mahirap talaga sa politics, sa totoo lang, mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag hindi kayo pinaligiran ng politiko, hindi nyo malalaman ang kwento at buhay ng politician. Marami akong alam, mga kababayan, bata pa lang ako. Sabi nga ng mama ko sa akin, huwag mo nang pasukin yan, yung vlogger na yan, yung political vlogger na yan, huwag mo pasukin, bakit? Masisira buhay mo dyan. Sabi ko, hindi ma. Hindi naman ako pumapatay, at higit sa lahat, hindi naman ako nagnakaw, nagsasabi naman ako ng katotohanan. Kung sakali man na ako mamatay dahil sa ganitong ginagawa ko, at least, meron akong dignidad na tumutulong sa bayan. At least kung ako man sakali ay mamatay, no, at pag-initan ng mga kalaban ni Marcos, at least alam ng mga loyalista at mga supporters ni Marcos na pinagtanggol ko siya. Hindi ko man naabutan ang tatay niya na ang sabi ay idol daw ng lahat. Andiyan naman si Bongbong. 'Di ba? Ganun lang kasimple. Mga kababayan, nandito na tayo sa buhay na ito Panindigan na natin. Sabi nga ng mama ko, kung alam mo paano mo pinasok yan, make sure na alam mo paano ka lumabas dyan. Yan lang, lagi niya sinasabi. Alam mo kung paano ka pumasok dyan, pati ang tatay ko. Make sure na alam mo paano lumabas dyan. Di ba napaka-simple na, di ba? So you don't want to run into politics. Ma'am Jusil Andrade, wala akong balak pumasok sa politika kasi bakit? Wala naman akong degree, hindi naman ako nakapagtapos sa college. Oo, bakit ako papasok sa politics? Kung pwede lang pumasok sa politics na hindi basihan ang pinag-aralan, kung basihan lang ang trabaho at responsibilidad, pwede. Pero kung papasok ka sa politics at babasihan ang grado, hindi na. Mas piliin ko na lang yung ganito. Bakit? Papasok ka sa politika tapos matintal ka lang din sa pera, masisira lang yung pangalan mo Mga kababayan, in politics is ang politiko madumi pa sa putik. Totoo yan. Kahit gaano ka kabait, kapag binangga ka na ng bilyones, mawawala yung pagiging mabait mo. Kahit gaano ka, kahit gaano ka mabuti sa paningin ng tao, kapag binangga ka ng bilyon-bilyong pera, mawawala yan. Alam niyo, sa totoo lang, lahat naman tayo, mapolitics man or mapaanong bagay, ang temptation talaga ng pera, yung demonyo kasi, mga kababayan, nandito sa right yan. Ang Panginoon nandito sa left. Pagpakinggan mo lagi yung right na demon or demonyo, madadala ka. Pero pag dito ka lagi sa left, hihingi ka ng sign, hihingi ka ng gabay, i-guide ka niya. Totoo yan, mga kababayan. Alam niyo, maraming paraan para yumaman. Maraming paraan para, para mag-trending. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, minsan ako nag-trending. Sabi ko nga, kapag makauwi si Digong, magilit ako sa leeg, di ba nag-trending ako? Tapos yung about kay Kati Binag, di ba nag-trending din ako? Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, maraming paraan para mabilis mag-trending. Diba? Pero mahirap din kasi, sa totoo lang. Kaya, yun mga kababayan, yung aking reactionist dito about kay Pyra Lucas, na binulgar niya na mayroon parang freedom for sale sa Bilibid ni Digong together with Aguirre. No, na kapag drug lord ka or convicted ka, kapag mayaman ka, price is right.
So makakalaya ka. So may ganun pala, 4 na Chinese drug lord nakalaya dahil nagbayad. Ganun ba? So wag daw kayong maniwala doon sa sinabi ni Digong na, my God, I hate drugs. Hindi daw totoo yan. Hindi ba? So maraming salamat po, no, mga kababayan. Pero minsan mga kababayan, pasensya po kayo sa mga bunganga namin, lalong-lalo na sa mga BBM vloggers, no, pro-government vloggers. Minsan yung mga bunganga namin ganito talaga. Pero at least bago man kami pumasok, bago nyo man ako nakilala, ganito na talaga ako. Kahit itanong nyo kila Nanay Minda, kila Ma'am Miriam Suzuki, ayan, Ma'am Lily Tonini, ganito na talaga yung bunganga ko. Kaysa naman sa magpaka-plastic ako na hindi ako magmura, hindi ko naman maiwasan yon. Pero sa bagay, kung meron naman magsita sa akin na, Kent, wag ka na magmura, nagre-refrain din naman ako. Diba? Pero ganito na talaga ako noon pa man. Oo. Tanong nyo dyan kila Ma'am Lily Tonini, kila Nanay Minda. Ayan. Nandiyan sila Ma'am Miriam Suzuki. Ganito na talaga yung bunganga ko noon pa man. Pero at least totoo naman yung sinasabi ko. Pero minsan lang below the belt na. Hindi din kasi. Pero alam niyo sa totoo lang mga kababayan, minsan kasi kaya gumaganon yung bunganga ko kasi ramdam ko nafi-feel ko yung kaya ka napapamura kasi biruin mo, paano ka hindi mamura? 'Di ba? Biruin mo yung nagpakapagod ang sambayan ng Pilipino tapos nanakawin lang ng isang politiko. Sige nga, hindi ka ba mapapamura? Katulad nito ngayon, lilinlangin ka ni Digong na ang sabi ay hate drugs, pero yung mga drug lord na mayayaman sa bilibid nakalaya kasi nagbayad. O di ba? Paano hindi ka mapamura? Ganon yun, mga kababayan. Di ba? So, minsan pasensya. Take note, hindi lang ako nagmumura, marami kami Ngayon, nagdadamay pa ako. Oo, kahit si Boss Mike na, napapamura na Dati, hindi nagmumura yan. Di ba? Oo, di ba, Nanay Minda? Oo. Oo, si Boss Mike, hindi nagmumura yan. Ako, alam niyo, kilala ko yan. Naging tatay ko ng 5 taon yan Diyos ko. Oo, alam ko kung ga't kuripot yan, pero hindi ka papabayaan yan. Oo, nagkaroon man ako ng pagkakamali, di ba? O kung ano man ang nagawa namin hindi maganda, ganyan-ganyan. Pero ang tanging sabi niya lang, advice lang. Tanong nyo kay Boss Mike pag nag-live, Boss Mike, alam mo ba yung kwentong ubas? Alam nyo, pag makapakinggan ninyo yung kwentong ubas ni Boss Mike, sabihin ninyo sa akin kung hindi magbago ang buhay ninyo. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Pag nakasama mo si Boss Mike, pakwentuhin mo yan sa kwentong ubas, babago ang buhay mo. Maniwala ka sa akin. Kung hindi dahil sa kwentong ubas niyan, hindi ako magiging ganito, hindi ako magiging Kent Garcia, hindi ako magiging vlogger. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Alam nyo ba na dati si Boss Mike, taga-shampoo lang ako, taga-walis lang ako ng salon yan, hanggang sa naging cashier ako, hanggang sa naging representative ako ng kanyang salon sa mga products niya na in-scam ni Adarna. Isa ako sa mga representatives, isa ako sa ambassador ng mga product ni Mike Cervera. Yung mga pampaganda ng buhok, pampariban, keratin, color. Isa ako sa ambassador ni Mike Cervera niyan na in-scam ni Adarna. Totoo yan, mga kababayan. Tanong nyo kay Boss Mike Cervera. Kaya, naku, pag nakita ako niyan ni Boss Mike Cervera, isa lang sasabihin niya, naku, dito na naman si Ken. Diba? So, yun lang mga kababayan. Maraming salamat po.